Magandang gabi mga friend. Alam nyo mukhang ano ako. Kala ko noon walang malasakit itong si Amy Marcos sa kanyang kapatid. Meron pala. Ibang malasakit itong kapatid ni nitong manang ni PBBM. Pakinggan nyo. Bago lang to Nagkasakit pala si PBBM. Galit na galit si Amy sa mga taga Malacanang. Pinabayaan nyo siya. Tuloy mo, Manang. Sabi ko, ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal? Kayo talaga, mga plastic kayo. Ang dami-daming nakapaligid sa palasyo. Sino ba talaga sa inyo nagmamahal sa kapatid ni Manang Amy? Oh. Mahal na mahal ni Manang Amy yung Bongbong, sabi nyo hindi. Tamo, galit na galit siya sa mga taga nakapaikot sa kanya dyan sa palasyo. Sino ba? Kapatid ko, yan lang ang tanong ko, no? Ang kanya-kanyang agenda kayo dyan, wala naman umaasikaso sa kanya. Sabi ko, Kanya-kanya kayong agenda dyan. Wala namang nag-aasikaso sa kanya. Ha? Siguro hindi lang maintindihan ni His Excellency na mahal ka ng iyong kapatid. Ito pa. Amy to BBM. Tama na ading ko. Magpahinga na tayo. Pakinggan nyo to. Talagang nagmamalasakit siya. Bonget! Magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang Tumatayo balahibo ko mga friend. Mapagmalasakit palang Manang. Sana mapakinggan. Pero yung resting sa'yo, walang yan. Tuloy mo, ading ko. takot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko. Kasalanan mo, PBBM ka. Ha? Tuloy mo, Marcos. Amy. Dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong, hindi ako nakialam, hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko, magpahinga na tayo, umuwi na tayo, magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Talikuran mo ang iniisip. Nakakita mong pagmamalasakit sa inyan, His Excellency. Talagang... Pero ingat ka dito, baka huwag ka naglalapit dito, ha? His Excellency, baka bigla ka sikwatin dito. Gusto ka na magpahinga? At ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil Kita mo, concern na concern sa kalusugan mo, His Excellency, yung kapatid. Oo. Tuloy mo nga, Amy, at talagang makapanindig balahibo yung mga banat mo pala, no? sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Grabing pagmamalasakit ni Amy kay Bongbong. Anong mangyayari, Amy? Uwi na kayo ng ading mo at para ibibigay mo na kay Sara yung presidency. Ganun ang gusto mangyari pala yata. Ganun ba gusto mangyari? Pagmamalasika kita ng si Bongbong at ipapapatay mo na itong Pilipinas sa mga Duterte saka sa mga incheck. Ibang klase ito si Amy. Tuloy mo, Amy. Tanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang na. Kita mo, sakitin na si Mami. Alagaan na lang daw niya yung inyong Mami.
ng isa't isa. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hindi Narinig mo yan, Bonget? Hindi niya kakayanin kung mapapahamak ka. Bakit? May naiiliyang. Ay, oo nga pala. Pinapapatay na nga pala nung best friend mo yan, di ba? Kaya, mabigat yung mga banta pala nitong, banta. Pagmamalasakit nito, o ayaw niyang mapatay yung ayaw niyang mapahamak yung kanyang kapatid sa kamay ni Sayad. Oo, kaya bigay mo na lang ng mahinahon. Parang ganun ang ibig niya sabihin, His Excellency, ingat-ingat ka dyan. hihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Puta, nakakita mo yan? Mga friend, nanganginginig ako. Kaya kong mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Puta, ayop. Puta, His Excellency, mag-ingat ka. May alam, hindi biro yun. No joke, no joke. Talagang ipayayari ka ni Sara. Tsaka ng mga Duterte, kaya dapat gawin mo na. Sinasabi niya na, sa sariling pananalita nito si Amy. Di ba? Noon pa to panay ang nito si His Excellency kung saan pupunta to. Naku. Nakita mo yung grenade lancer. Si Ampatuan. Tinira ng grenade lancer, Naku, puto, guys. Nakakakaba to. Tuloy mo pa. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Nay, Grabe, pagmamahal ni Amy kay Bongbong, Di baling mawala ka sa posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa akin. May laman yan. Puta na baka. Naku, His Excellency. Huwag kang labas ng labas. Ito pangyayari si Atty. Rene Bueno. Tungkol ito sa impeachment na naman, oo. alam niyo po ako personally ay medyo nababahala sa ating mga Bago lang ho to, mga friend. nasasaksihan itong mga nakarang araw tungkol sa mga reklamong isinasampa laban sa mga impeachment. Ako rin, Atty. Rene Bueno, hindi lang ikaw ang nababahala, maraming tao. Ba't kasi itong mga to, sampa ng impeachment kay PBBM, hindi makaintay. Ayan si Baba na to. Officials. Dapat po binibigyan ng prioridad yung mga Makabayan Black, hinihiling ang agarang desisyon ng SC sa impeachment versus BP Sara. Gusto talaga nila hindi ba kayo makaantay? evidence back complaints, no? Para sa impeachment ng isang impeachable official. Pero ang nangyayari ay mukhang nagkakaroon ng political game, no? Hindi na tungkol sa ebidensya, kundi tungkol na sa political lahat ang nangyayari. Pagkamat ang impeachment ay isa pong lehitimong paraan para pigilan ang labis na kapangyarihan. Yun na nga to ni Rene Bueno. Tigilan ng labis na kapangyarihan. Bakit nung panahon ni Digong, buhay naman na kayo Makabayan Black. Di ba? At marami pa mga kongresista dyan na pwede na kayong magsampa ng impeachment nung panahon ni Digong. Ba't walang gumalaw sa inyo? Nung panahon na patayan dito, patayan doon, pogo, pinapasok lahat ng kahayupan. Yan mga nakapasok na luxury car na yan, nila Diskaya, ng mga walang papeles, mga pinagkumpiska ng gobyerno ngayon. Panahon hindi kong lahat nakapasok dito yan puro illegal, ang dami. Meron pa yung kila Bryce Hernandez. Puta, mga Rolls Royce. Puta. Walang binayaran Grabe. Doon sana kayo nag-file ng impeachment. Sana baka maayos ang buhay ngayon dahil Leni Robredo ang papalit. Ngayon puta na nagtatrabaho to si PBBM. Hindi ko nasabi nga si PBBM pero
Malayo naman si BBM kaysa sa ito kay Bongbong. Ay, dito kay Digong. Ang puta. Pangyayan si Atty. Rene Bueno. Parehas kami na iniisip eh. Ang pagsusumikat na gumawa ng mga complaint na walang patayan laban sa Pinagkaiba lang, abogado talaga si Atty. Rene Bueno, hindi basta-basta abogado. Pero hindi naman kailangan ng maraming utak para maisip mo kung bakit hindi pa tapos yung impeachment dito si Sayad, ikinigit na nila ma-impeach si Bongbong. Paano nga kung nauna si Bongbong? Paano sa dami ng pera na itong gustong magpa-impeach kay Bongbong, pag nakasampayan at tinalakay yan sa Kongreso, anak ng putang na. Wala eh. Hindi sila makuha sa maisog, kung ano-anong kaletsyan. At saka yung ulo, nakakulong yung ulo, yung galamay, hindi magalaw eh. Tuloy. Ang dami ng ipinailakaso ni Senator Trillanes. Hanggang ngayon, wala pang ni warrant of arrest kay Sara, National Bureau of Investigation, pinadidisbar ni doon, wala ring galaw yung sino pa? Samantalang ito nga, sabi nga ni Senator Trillanes, itong si Budot, wala pang isang buwan, na warrant of arrest na. Yung Sara, katagal-tagal na. Ang bibigat pa ng kaso. Tihayang-tiha naman na lahat ang ebidensya. Ayaw gumalaw eh. Kaya si Trillanes bakit hindi nyo tatanong lang, di ba? Tuloy ito ni Rene. kasalukuyang Pangulo ay may malaki pong pinsala sa ating demokrasya. Ito po yung kinababahala natin sapagkat kung magpapatuloy yung ganitong proseso ay sirang-sira po ang bansa natin. At ano na lang siguro... Wala yatang pakialam, Atty. Rene, itong mga sumasabay nito sa impeachment eh. Ang liwanag nung kay Sara, talagang inimpeach na nga si Sara. Follow up na lang ngayon. Bigla kayo sisingit na sasampanin nyo si Bongbong para ma-impeach. Puta, hindi naman kailangan yan. Mga pag-aantay naman eh. Meron pang 26, itong buong 26. Importante si Sara, mawala na sa landas. Yun din ang kagustuhan ni Senator Trillanes. Mantakin mo po siya hanggang ngayon, nangunguna pa sa survey si Sara. Sa ganyang yung klaseng tao na yan. Wala namang ginawa kung hindi magnakaw. Puro pagnanakaw iniimbestiga sa kanya, di ba? Hindi naman niya ang bigat ho nito, talagang tama. Sindikato talaga itong mga to. Napakabigat ng koneksyon. By hook or by crook, kailangan sila makabalik. Pero ang maging kinabukasan ng mga kabataan, ng mga anak natin, yung mga apo natin, medyo hindi maganda ang idudulot nito para sa kanila. Sa parte ng gobyerno, inaabalan nito ang mga pondo at pansin ng gobyerno mula sa mga mahalagang gawain tulad ng pagtulong sa mga mahihirap, yung paglikha ng trabaho, yung pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, at pagpapaunlad ng infrastruktura. Pangalawa, binabawasan nito yung tiwala ng mga tao sa batas. Dahil itong pagsasampa ng mga reklamong ito, nagiging parang kasangkapan na lamang ito para sa away ng mga politiko kaysa para sa hustisya. So away sila, tayo naman, ayan, manonood ng impeachment trial. Minsan magpapay ng impeachment complaint na wala namang sapat na ebidensya at batayan. So lumilikha ito ng mga masasamang halimbawa na maaaring gamitin ng mga susunod na pinuno para saktan ng mga kalaban sa politika gamit ang mga walang batayan na akusasyon na nakakasira sa pundasyon ng ating sistema ng mga balangkas para sa katarungan. Medyo very disappointing, di ba? Nakakapanghina, no? Kung ikaw ay isang Pilipino na naghahangad ng isang magandang Pilipinas, isang bagong Pilipinas, tapos yan ang masasaksihan mo. Ano ba ang gusto kasi mangyari itong mga nagpapa-impeach ngayon kay Bongbong? Nagpapa-imbestiga siya ng mga kawalang yaan eh. Sasabayin nyo naman ng pa-impeach.
Bakit noon? Nung panahon ni Digong, nag-iimbestiga sa korupsyon, yung Blue Ribbon Committee, binabara ni Digong. Binawalan nga ni Digong yung proseso nila Dick Gordon, pinagmumura si Dick Gordon. Ba't hindi kayo nag-ano, kayong mga makabayan black, kayo kung ano kayong black? Bakit kayo mga nasa kongreso, hindi kayo gumalaw para ma-impeach si Digong? Binabastos na ni Digong yung Senado. Ba? Sabi ko, huwag kayo pupunta dyan. Lahat, pati media, binastos. Diyos, binastos. Lahat, binastos. Meron bang nag-file ng impeachment kay Digong? Mumula na naman ako eh. Tangina niyo eh. Tuloy. Parang gusto ko nang pumunta sa ibang bansa. Sama niyo ako, Torny. Kaya lang, wala na akong passport eh. Sa kabilang dako, ang mga akusasyon tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente na si Sara Duterte Malinaw. na mayroong tunay na dokumento. May mga ebidensya mula nung siya ay kalihim ng edukasyon hanggang sa kanyang kasalukuyang trabaho bilang Vice Presidente ay eksaktong At saka nung mayor pa, na bilyon yung confidential pa na ibinigay dyan ng kanyang tatay. ang uri ng issue na kailangang harapin ng ating mga sistema ng pananagutan. Hindi ito mga walang kabuluhang salita o pamamaraan sa politika. Ito ay mga talaan na nagpapakita ng posibleng paglabag sa mga batas laban sa katiwalian at sa konstitusyon mismo. Nagtataka lang ako bakit gustong-gustong unahin yung kay President Marcos instead of prioritizing the impeachment complaint. Talagang nakakapagtaka yan. Tony Rene Bueno, kung sino nakaisip niyang putang inang yan. Oo. May utak naman ngayon. Nakakapagtaka, di ba? Hindi kaya na bayaran itong mga to para maunang mag-file ng impeachment kay PBBM? At nang baka maisalba nila si Sara Duterte? Sabi nga ni Casino, Teddy Casino ba yun? Oo. Paano kung mauna si Bongbong na ma-impeach? Kaya nyo ba yan? Magrarally kami at yung tutuloy namin yung impeachment. Burat mo. Baka ipadakip ka na agad eh. Pakulong ka na ni Sara Duterte eh. Diba? Ito naman mga militar na to. Maski napaltos yung utos, sunod na sunod. Against Vice President Sara Duterte backed by solid and konkretong ebidensya. May sagrado tayong tungkulin bilang mga Pilipino na hilingin sa ating mga kinatawan sa kapulungan ng mga kinatawan na kumilos batay sa ebidensya, hindi sa politika. Dapat nating hilingin na magsagawa ng masusing investigasyon. Alam niyo po, tayong lahat, ako, ikaw, tayong lahat, may sagrado po tayong tungkulin bilang mga Pilipino na hilingin sa ating mga kinatawan dyan sa mababa at mataas na kapulungan na kumilos batay sa ebidensya, hindi sa politika. Ganyan dapat, no? Hindi yung porket kapartido mo dahil kasama mo dati sa previous administration. Papatayin mo yung complaint o isusulong mo yung complaint. Ganun na nangyayari ito ni Rene Bueno eh. Tignan mo yung nangyari doon sa impeach na nga yan eh. Biglang pagdating sa Senado eh. Yung fourth puwet, naging fourth puwet eh. Pagdating sa Korte Suprema, sabi naman Korte, unconstitutional kayo dyan. 1 year ban kayo. Buti ganun na nangyari. Kaya hindi na-impeach Sara eh. Diba? At hindi nga talaga may impeach yan. Dahil yun nga, mukhang yan Senado, nakalak pa kay Duterte. Nakita mo naman nung dumating sa Senado yung Sara Duterte, akapusa. Muntik pang madapa sa senador sa pagsalubong. Pagkakamay eh. Nakamputang na. Ano ba yan? Dapat hilingin nating lahat sa ating mga kinatawan, no? Na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga akusasyong ibinabato laban sa Vice Presidente at kung ano ang mga katotohanan talaga, no? Dapat tayong sumuporta
sa pagsisimula ng proseso ng impeachment na may kabuluhan. Hindi yung impeachment complaint tapos wala namang sustansya. Walang ebidensyang nakalakip doon sa reklamo. Hindi ito tungkol sa pag-target sa sinumang individual. Ito ay tungkol sa pagtatangkol sa prinsipyong walang opisyal ng gobyerno ang dapat manungkulan sa ating bansa kung siya ay mapapatunayang tiwali at mandarambong ng pondo ng bayan. Gaya ng Duterte. Mga amigos, mga amigas, isipin niyo po to. Kung magtatagumpay ang impeachment laban kay Yan. BBM at siya'y mapalitan ni Vice President Sara Duterte, maaari nating isipin na Sana mapanood ninyo to. Ito ni Rene Bueno. Yung mga nagpapile ng impeachment kay Duterte, kay Bongbong. Kung ano mangyayari kung sakaling ma-impeach si Bongbong. Tapos sasagot si Casino na, ano rin, magrarally rin tayo, people power tayo para mapababa si Sara. Putang ina. Nung pa sana kayo nag-people power, nung panahon ni Digong, ungas din kayo eh, nakakabwisit kayo eh. Kala nyo kung sino kayong magagaling na, okay lang kung hindi si Sara papalit eh, tuloy-tuloy nyo na yan eh. baka bumalik muli ang mga extrajudicial killings. Hindi baka bumalik yan, Atty. Bueno. Siguradong babalik yan. At malamang sa alamang, pag nagtagumpay nga yung impeachment laban kay PBBM, ipahuhukay ni Sara Duterte yung libingan ni Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. At yak, puta na guys, mata lang ni Excellency walang latay. Diyos ko, ewan ko, tuloy. At baka hindi nabigyan pansin ang tamang proseso ng batas, yung tinatawag nating due process of law. Wala na yan. At muli na namang masira ang ating mga... Sabi nga ni Digong, pag patay, ano? Kukulong kayo, papakainin pa kayo ng gobyerno? Yung papakain ko sa mga kriminal na yan, bigay ko na lang sa mahihirap. Daw, tangin ng gala mo naman na kumputang ina. Ewan ko, tumigil na kayo niya, mga makabayan black. Tsaka na kayo mag-file. Kung may maayos na uupong kapalit niyan. Buti kung kayo uupo. Para kayong mga hindi nakapag Ayan at relasyon sa iba't ibang mauunlad na bansa. Katulad nung nangyari nung panahon ng administrasyong Rodrigo Duterte. Alam niyo po, dapat hindi natin payagan na mangyari muli ang isang administrasyon na walang respeto sa batas. Siguro alam niyo naman ang nangyari. Hindi lang sa batas, maski sa Diyos. Ang nirirespeto lang ni Duterte, yung kanyang amo, yung kanyang tao na si appointed son. Ang ina. Kaya itong mga niisip nyo itong nag-i-impeach. Manood muna kayo sa impeachment ni Sara. Doon kayo tumulong. Si Bongbong ang inaatupag nyo. Para kayong mga baliw. Nakarang administrasyon. At walang ginagalang na batas nung nakarang rehimen na yun. Ang ating pong demokrasya ay lalakas lamang kung tayo po ay tapat sa katotohanan at hustisya. Magkaisa po tayong hilingin na ang pananagutan ay batay sa patunay. Dahil kapag tayo po ay pumayag sa iba pang bagay, tayo ay nagkakasala sa tiwala ng mga tao at sa pangakong taglay ng ating konstitusyon. Ang kinabukasan po ng ating bansa ay hindi nakasalalay sa sino ang nasa kapangyarihan, kundi sa kung may pananagutan ba ang mga taong may kapangyarihan. At ang pananagutan na walang ebidensya ay hindi iba sa pang-aapi sa anyo ng batas. Magsama-sama po tayong kumilos ng may layunin na ginagabayan ng mga katotohanan para buuin ang isang bansang ang hustisya ay tunay na nagsisilbi sa lahat ng mamamayan. Muli, ito po ang inyong lingkod,
Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube. Salamat din, Atty. Rene Bueno. Ito, tinatanong ni Corina Sanchez Rojas, si Idol Sunny Trillanes. Positive or optimistic are you that this is finally going to prosper? Unang-una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable. Kung natatandaan niyo mga friend, ang asawa po ni Corina Sanchez, si Marojas, di ba? Yung binastos ni Digong nung nangangampanya pa sila ng presidente. Oo. Ha? Yan ang kadebate ni Digong at yun nga, kung ano-anong pagsasabi ni Digong kay Marojas. Oo. Tuloy. Merong judicial body na magper-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. At yung ombudsman, napalitan na rin. Dating yung nakaraang ombudsman, itinalaga yun ni Duterte. At ito naman, yung si Ombudsman Remulla, itinalaga ni President Marcos. So, this would provide us a window of opportunity na ma-pursue yung So, malaki ang malaki sa pantaha o sa ni Trillanes sa iyo, Ombudsman, di ba? Boying Remulla. accountability and justice para dito sa mga ito. How positive or optimistic are you that this is finally going to prosper? Unang-una, meron change of character. Eto, yung gusto nilang gawin testigo si Saldico. Ha? Pero sabi ni Gatchalian, wala itong kredibilidad, no? Saldico, walang kredibilidad, tumistigo sa impeachment complaint versus BBM. Itong gustong gamitin. Ito si Mike Defensor. Walang kredibilidad si dating Congressman Elizalde na tumistigo sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian matapos sabihin ni dating Congressman Mike Defensor na handa manong tumistigo si Ko sa isinusulong nila ang people's impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay Gatchalian, puro salita at walang laman ang mga pinagsasasabi ni Ko sa isyu ng manumalyang flood control projects. Para sa akin, walang kredibilidad si Saldico. Kung talagang gusto niyang tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. No? Puro puro laway na lang yung kanyang ginagawa. No? Puro laway lang ang kanyang ibinibigay. Para sa akin, walang kredibilidad. Dahil nga, nasa abroad siya, pero salita ng salita. No? So, hindi dapat natin... Parang si Harry Roque lang din. Senador Gatchalian. Parang si Harry Roque lang din. Itong mga hayop na to. Hindi ko dapat bigyan ng malaking pansin yan dahil wala naman siya dito. Kasabay nito, sinabi ni Gatchalian na dapat pag-aralang mabuti ng Kamara ang inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo at tiyakin na hindi ito ginagamit sa politika. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan dahil nag-uumpisa dyan ang impeachment at tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika. Ang mahirap nga dyan, Senador, pag nakasampayan dyan, putik, sabi na nga ni Pulong, yung kamera na yan, parang yan, money contest, maandar ang pera dyan. Sa dami ng pera nitong mga to, putang ina, bilyon-bilyon ng pera ng mga to. Talaga masisira tayo. Sa sitwasyon ngayon na meron ng flood control issue, nag-iimbestiga pa. Walang kwenta yung sira Senador walang kwenta yung masira Tingnan mo nga si Escudero. Ano kung masira ako? Basta ito, interpretasyon ko sa portwet Sinampa doon sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, unconstitutional kayo dyan. 1 year ban kayo sa susunod na kayong taon. Diba? Ano sira-sira?
Dami pera, boy. Sus Mariosep. Ha? His Excellency, Sus Mariosep. You have the power, sabi nga. Ang putang ina. May mga malalaking pangalan na babanggit, kaya kung ikaw man ay namumuhunan dito, kakabahan ka dahil ang daming nangyayari sa politika Maraming nangyayari sa politika, hindi mo rin masabi baka merong umabuso niyan o merong mga pwedeng manggulo. At Sino ba bang gugulo dyan? Yung Duterte lang, di ba? Sabi nga ni Pulong, pag namatay ka yung tatay ko, hindi ko patatahimikin. Hindi ko bibigyan ng katahimikan ang Pilipinas. Gaano katindi yun? Ha? Para magsalita siya ng ganun. No. Kung bakit kasi, DILG, pasurrender mo na lahat yung mga armas dyan ng mga Duterte. Gaya ng ginawa mo kay itong wanted na si Atong Ang, nakuha mo ni armas, hindi pa niya sinusurrender, pero kinuha na ninyo. Ewan ko sa inyo. 300 na mga high power ang pinadisensyahan ni Duterte bago siya bumaba. Dahil yun daw ay collection item. Putang ina. Tapos ganito magsalita itong mga to. Ha? Hanggang ngayon buhay pa sigurado yung yung nito, Angel of Death, saka Davao Death Squad. Ewan. yan ang ayaw naman natin. Idinagdag pa ng senador ng impeachment ay kadalasang usaping pampolitika at nagdudulot lamang ng pagkakahati-hati ng bansa. Yung mga nagfa-file o nagtatangka mag-file, kung ito ay pang politika, wag na nilang gawin yun. No? Dahil nakikita ko talagang nasa napaka-sensitibong kalagayan ng ating bansa. Pag sinabi kong ating bansa, tayong lahat yan. Apo. Kita naman natin yung economic growth natin last year bumagal. This year, hindi natin tatamaan yung 5.5 minimum target natin. Marami na nagsasabi niyan dahil nga dito sa mga nangyayari. So, kung pang politika lang, wag na lang gawin dahil nakaka-apekto to sa paglago ng ating ekonomiya. Ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian. Yung mga nagpapile ng impeachment. Ha? Tignan nyo muna ito. Ito ipapalit nyo? Sino namang inggit sa sungay ko? May mga inggit na naman sa sungay ko, ha? Sino namang inggit sa sungay ko? Mukhang nakahay, no? Siya ang ingit sa sungay ka. Mukhang nakahay, no? Yung mga bayan black, yung mga nagpapayal ng bayaran ma-impeach si Marcos. Eto, yung gusto nyo maging presidente? Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, tapos yung daing, bulad sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa... Ito, ang pinakamagandang speech sa kasaysayan ng pandesal ng isang grade school BP. Putang ina. Natinik daw, sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman. May laman. Yung utang na ibang tao. Putang ina. Takin mo yan. Yan ang... ang putang ina ng survey to. Asa kumukuha na survey dito? Ay, naku, putang ina. Kala ko naman magagaling itong mga nagpapala impeachment na ito. Mga bayan lang ito. Nag-iisip ba kayo? Para kayo mo. Tangina. Papahamak nyo yung bansa eh. Dahil Teddy Casino, tinanong ni Idol Chris Esguerra, paano kung naunang na-impeach si Bongbong? Can you live with it? Sabi, people power namin si Sara Duterte. Pagkatapos papailan tuloy namin yung impeachment. Putang na, parang ganun kadali. Mga gunggong. Kala Tibaya, shout out ha. Paano? Simple lang yan. Paano naging bilyonaryo ang isang retarded? Hirap
o imposible maging bilyonaryo ang isang normal na tao. Ang retarded pa kaya simula pa lang ay malamsa na ang solar bullshit na yan, di ba? Kalat ni ulit oh. Good evening, Kasani. Huwag mong tigilan ng mga retarded na yan, Kasani. Bombahin mo na sila. God bless your family. God bless kalat niya. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. John Dimango. Eddie Luna, shout out ha. Whiskey do. Kurap din niya si Libiste, pati nanay. Flipping lang ang plano nila. Totoo ya, Whiskey. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and Tor Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ay nako, only in the Philippines talaga. Pwe, itong magnanay na Loren at Libiste. Money, money, money. Ang tinamaan kayo ng mga lintik. Rick Ignacio, shout out. Kurap din pala itong hayop na Loren Ligardo na to. Librado Ludovico. Parmali style, nakaw. Eddie Luna, nandito pala, kala ko wala eh. Hi, hello Karox, magandang araw o gabi sa inyo dyan. Alam mo Karox, yung mga hayop na yan, ginagawa lang laruan ang mga pinagpangako ng mga politikong yan. Kung ano-ano na lang, pati kuryente, pinangako nila sa mahihirap para lang kumita ng limpak-limpak. Yan ay maliwanag na pinaglalaruan lang nila ang mga Pilipino. Kung ano-anong mga proyekto, pinapangako nila sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino umaasa sa mga proyekto nila na puro pangloloko lang naman. Pag nagkabukuhan, hindi sila nauubusan ng katwiran kahit bistado nila, kawalangyaan nila. Kayong mangloloko sa mga Pilipino, mamatay na sana kayong lahat. Dapat sa inyo, salamat Karok, sabi niya. Eddie Luna. Tama sabi ni Warrior Ludovico, style Parmali. Wala talaga. Mga walang hiya talaga mga politiko ng Pilipinas. Ang gusto lang nila, kumita kahit walang hiyain nila ang mahihirap. Sana Karox, sa 2028 wala nang mga politikong walang hiya sa bayan. Batanggenyo ako pero hindi kita maipagmamalaki. Bago ka pa lang sa larangan ng politika, nababansagan ka na ng isang pusakal na magnanakaw sa bayan na yan. Ang lumalabas sa mga balita ngayon, kung totoo sinasabi nila, ang masasabi ko lang sa'yo, tang ina mo, kita mong daming sinasabi sa'yo, Lito Atienza, nakakahiya ka, kupal ka, salamat. Tsaka mismong siya ang nandoon nung panahon na yun. Hindi nga pumapayag. Eddie Luna ulit Ako naman nagtataka dito kay PBBM. Bakit kung sino yung dapat na lingkod bayan, inaalis nila imbis na alagaan at itaas ang posisyon, inaalis at binababa ang posisyon. Sana subukan nyo si Senator Trillanes kung talagang tapat maglingkod. Kung talagang tapat maglingkod, dapat kay Sentry sa DILG o kaya sa NBI. Salamat Karox. Yun nga AJ, shout out. Karox, dapat ikulong ang mag-inang Loren, Batang Libiste at Batang Libiste, Sukran. Talagang dapat. Joe TV, good PM tol, kumpare, Kuyansi at Atienza, gulo-gulo ng gobyerno natin, langya. Lahat ata ng offices sa bansa ata na aantay ng release ng budget dahil sa mga ganyan. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po Karox. Papel lang pala talaga ang puhunan ni Libiste at pagkatapos ang kinita bilyon-bilyon sa pagbenta ng prangkisa sa solar power, ha? Mary Lebron, shout out. Good morning Xerox, no skipping ads, sabi niya. Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po Xerox, dasal po tayo na di magkatagumpay ang mga maitim na balak sa Pangulo ng ating bansa, sir. Salamat po at ingat po and God bless us all po. God bless Rodelia ha. Joselito Mabait, shout out. Gandang umaga Xerox, always watching. Salamat. Friend Shervin Sapeda, shout out. Bumabate at bumabalandra po na kumakaway ng mingiti po sa iyo, Xerox, ang buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko po sa topic ko po today, Xerox, isang malupit na po Para po
sa mag-inang buhayang hagum. Yung akala mo po sir, mga totoong kagalang-galang, karespeto, at may mga dignidad po sa kanilang mga sarili. Mas babaho pa pala siya sa burak na imbornal. Pwes, ewan ko nga sa inyo mag-ina, saan kayo humuhugot ng kapal ng mga pagmumukha ninyo, ng mga leche kayo, at nag-aasta kayong mga taong banal at walang bahid dungis. Totoo. Parang si Digong din, kala mo matino ang putang inong yan. Naku, manungan kayong mag-ina, mangilabot sa inyong pinaggagawa. Ang akala ko po talaga si Rox, nung una, yan si Madam Luga Arda, isang matinong tao. Yung pala, isa din siyang malupit at linta na sobrang naging sakimpo sa kwarta. Sinong pa nung anak yan nung pumanig kay Wala pong naging hiya sa mga sarili at wala pong naging takot sa Diyos. Ang mga pinutukan po ng lintik, wala, Diyos yan, pera. Pesting yawa, dapat lang po talaga sila maparusahan at pagbayaran sa taong bayan ang lahat po ng kanilang mga naging kabuktutan. Anong klase po siyang ina? At siya pa po ang naging dahilan at nagtulak sa kanyang anak para maging sakim at gahaman. Bilyon kasi Alam niya pong sa una pa lang mali na isa po siyang daan sa isang napakaruming laro ng politika. Pero siguro po dinaan niya po sa pakyut at nag-astang napakagalang-galang kaya hindi po siya dumaan sa butas ng karayom at nagpa-approve agad sa Panginoon nilang kahon. Kaya naman pala, maski nung una pa lang, talagang kamping-kampi na to the max, si Luga Arda sa mga dutae. Kapal ng mukha mo, madam. Isa kang malupit na sumpa at anay sa bansang Pilipinas. Kung ako sa'yo, doon ka na lang sa pamumundok at ipagpatuloy mo lang doon sa lagi mong adhikain ang tuklasin ang buhay ng mga ginagamit mo sa programa mong mga katutubo. Kala mo, totoo, no? Sarap ninyong pagbulbuhuli mag-ina at ibitin ng patiwarik sa ipabrada sa Plaza Miranda. May nakabitin sa liig na wag kularan, mga pusakal na magnanakaw. Kung nakalusot man kayo sa mata ng taong bayan, matagal ninyong nauto at nalinlang ang malupit na karma at batas ng Diyos ang sa inyong dapat harapin at pagbayaran ngayon. Mga anak kayo na talaga ng tiyanak, mga leche, mga bisit, kinam. May ulot niya daily. Shout out, friend Chervin Sapeda. Christy Ansen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend Hindi ka nakalimutan. Christian Cheng Nat, shout out Marilo Pabian, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Kaya naman po pala Senator Loren Duterte supporter, solid kahit na majority siya, pero kapag ang voting panig siya in favor sa mga Duterte, kasi naman pala ginawa silang bilyonaryo na ang puhunan ay laway at influence. Napakadali nilang nagpayaman ng walang kahirap-hirap. All in the Philippines. Napakaraming bad legacies ng mga past administration. Grabe. God bless as always. God bless Marilo Pabian. 3J Siopo. Si Rox, tama naman si Senri. Dapat aksyonan ng ombudsman ang mga kaso sinampan niya kay Sara at kay Bongo nang magkaalaman na talaga. Sa akin palagay si Rox, aaksyon na yan si Boying Rimulya. Sinisiguro lang ni Boying na walang kawala. Sus Marios, ang mga korap na ito para hindi masaya ang panahon. Ewan ko Si Bato, nakawala Alalahanin natin na mahirap ng kalaban yan dudes. Not because they are good or they are blameless. Kundi marami silang datong na pambayad sa mga kampi nila, kaya talagang ironclad ang dapat gawin ni Rimulya. Dapat gawin ni Rimulya para sirado. Mabuti ng medyo natatagalan dahil pinag-aaralang mabuti kaysa sa padalos-dalos
mauwi sa wala. Ang tagal na kasi kay Sentry, friend. Presidente pa yung tatay niya, talagang binibira na ni Sentry yung mga putang yung mga yan. 3JC pala to. Hello, Sir Rox. Tingnan mo yung nangyari kay Lipeste. Imbis na quiet ang kanyang buhay, dahil sa kanyang kayabangan, ang dami tuloy na bisto mga anomalya sa kanyang solar company na yan. Nagsanga-sanga na. At kung sino-sino na ang nadadawit sa pangalan, andyan pa ang dating nadawit. Si Aling Gloria Labandera, ha? Andyan umiksena si Atienza, andyan involved pala ang nanay niya na si Loren. Hay! Mga anak pa yan, problema ni Lipeste na yan. Ayaw kasing papigil, akala mo como bilyonaryo siya, kaya na niyang magtapang-tapangan at magyabang-yabangan, totoo. Ang pinagmamalaki niya, hindi raw siya tatanggap ng anumang mga kung ano-ano. Hindi niya raw kailangan, putang ina. Yung pala nakapagnakaw ka na, kaya ayaw mo na matanggap ng nakaw. Baliw. 3JC ulit to. Isa pa itong kapatid niya sa kayabangan na si Barsaga. Nadadagdagan ng kaso niya. Dito lang mabalik sa Kongreso. Bakit kasi mga bagito pa lang ng Kongres, astang siga na sila. Sabi nga ni Ka Enzo, kung magdidemanda ka, tiyakin mong wala kang sala ka rin. Kasi baka mabaligtad at ikaw pa ang makulong. Sa madaling salita, huwag mag-astang matino at malinis. Kung mapambus ka wagas yung pala. Yun ang pala, maraming tinatagong lagim. Totoo yan, friend. Mga plastic nga, mga putang mga. Friend Shirley J. Sir, shout out. Dapat makulong din yung trapo na yan. Kabata-bata pa magnanakaw na. Palibasa, Nepo baby din. Ombudsman Boying, ano na? Yun. Dolor Garcia, friend Amy Bingson. Evans Calonac, shout out. Brother Eli Asistio. Mission accomplished, mga friend. Oo. Hanggang bukas pumuli. Oo. Sana makaisa pa ako. Ang daming topic kasi. Oo, ang dami. Oo. Sana makaisa pa ako mamaya. Aga pa naman. Oo. No? Ang dami. Pati to si Bato. Putangin na. Itong Bato na to. Oo. Lahat pala ng kamag-anak niya. Siyang nandun sa Senado, mga tauhan niya. Puta, walang anak ng putang. Nakakapal talaga ng mga mukha na itong mga hype na ito. Mapapamura ka. Kawawa si Juan de la Cruz. Good night. God bless, mga friend.